Hello mga kabayan, kamusta na po kayong lahat? Si Mang Jose po ito, isang OFW dito sa Canada. So, again, salamat sa lahat ng mga nanood ng last video ko tungkol sa biglang interview. Thank you. Sa lahat ng mga nag-comment, sinabi nila na red flag daw yung mga sagot ko. Well, nirirespeto ko po yan. Dahil sa huling comment nila is sinasabi pa rin nila na good luck, sana makuha mo yung trabaho. Sa mga nagsabi na ipagdadasal namin. So, thank you. So, today is continue tayo kung ano yung naging resulta ng interview. Pero bago yan, intro muna tayo. Guys, welcome back. So, ngayon nagbabasa ako ng mga comment kaya basahin natin itong isa si Rick Mambo 1769. Sana pumasa ka bro. Medyo napataas ang kilay ko kung kung ako yung nag-interview doon sa sagot mo hanggang kailan ka mag-stay sa company. Minsan need mong ibenta ang sarili mo. Pero let's hope and pray. Sabi niya, di ba? Thank you, Rick Mambo. Ito naman si Cypro 1983. Sablay ka dun bro. Sa 1 to 2 years na mag-i-stay ka, sana sinabi mo you have planned to stay longer. If you are given an opportunity, I will guarantee to stay longer. And besides, NB is a good place to live, especially with family. But praying, kaya ang galing. So, thank you pa rin sa inyo. So, basa pa tayo. Sabi ni Heavy 9103, what happened to Zoom interview? Naggastos ka pa. Mali ang sagot mo. Never say the duration na mag-i-stay ka. Honestly, sometimes it's not to be the best policy. Okay po yun. Okay lang. Thank you pa rin sa comment. Thank you. Si Joey YM1655. Usually, if a company wants an in-person interview, it's in a different city, they pay the travel cost. If it's not, red flag daw. Totoo yan, red flag. So, sabi ko nga dun sa video ko, it's a risk kung hindi namin itatry. Yun yung pinag-awayan namin mag-asawa eh. Kasi gusto niya munang masigurado na hindi nga kami maluloko. Pero ako, I have nothing to lose na eh. Kung hindi ko susubukan, hindi ko talaga malalaman kung para sa amin yun. Kaya, I take the risk. Ito, lagi itong nagko-comment sa video ko. Sabi niya, kung ako, employer, di ka papasa. Honest nga ang sagot mo, pero honest din masasabi ko. Obvious na gagamitin mo lang yung company for your own cause. Attitude, it is at its best, but still, I wish you all the best. Thank you. May wish you all the best pa rin naman. At least, you shown effort in a way na nagpunta ka sa company. O, di ba? Thank you, sir. Tapos, may nag-comment, agree. Si Mark Malorca, 2012. Red flag sa employer pag ganun ka sumagot. Sorry na. Pero good luck. Sana makuha mo yung work mo. Kahit pa paano, di ba? Kaya thank you sa inyo. Sabi ni Jango 7637, medyo nabitin ako doon, Mang Jose. Haha pala. Anyway, good luck. God bless. Pasok na yan. Sa mga nagustuhan kong comment. Thank you sir. Mabuhay ka. Napakadaming comment pero I'll do my best na basahin sila kahit sa pangalan or isa-isa kasi I can't thank you enough, lalo na dun sa mga prayer at saka sa mga best wishes, good luck. So, umpisa na natin. So, kay story time with Miss Alma. Can't help but smile. Whole time na pinanonood ko ang video mo, kabayan, nakakatuwa talaga. Just when you're starting to lose hope, God provide. So, si Life with the... si Sir, Life with the Coronels. Sir, mabuhay po kayo. Thank you. One of your subscriber din. Sabi niya, so glad to watch this positive update. Tuloy-tuloy ang good news. So, sir, tuloy-tuloy na siguro to. Sigurado. Kasi I hope for the best too. Pero mamaya, share natin kung ano talaga yung result ng naging interview ko sa New Brunswick. So, tuloy natin. Si Ma'am Ethel Flores,
2089. I'm a silent follower of your blog. Your last few video made me sad dahil yung sitwasyon niyo po dito sa Canada hanggang sa nagbebenta na kayo ng kagamitan for preparation kung sakaling mapauwi kayo. Di ko alam pero nang mabasa ko yung title video mo today, napangiti ako dahil din sa panibagong pag-asa. Totoo po yan, kahit kami sobrang nagulat kasi nga God moves in mysterious way. So thank you. Wala akong masambit kundi God is good. Totoo po yan. Sa mabuting taong touch ako doon. Sa mabuting taong tulad mo, Mang Jose, patuloy kitang papanoorin at susundan ang magandang buhay na iyong haharapin. Patnubayan ako kayo palagi ng Panginoon. Ma'am, salamat. Maraming salamat and God bless you too. Si Jugs TV channel. Congratulations, may pag-asa pa tayo kaya huwag mawala ng pag-asa. Correct po kayo doon. And si Striker XV23. O, di ba sabi ko sa iyo, Mang Jose, habang may buhay, may pag-asa. Pero, alanganin ata yung mga sagot mo sa interview. Ipag-pray mo na lang na sana ma-hire ka at mabait yung nag-interview sa iyo. God bless. So, salamat. Thank you po. Tama po kayo dyan. Pag-pray natin yan. Ito naman si user FI5G F2KV90. Sabi niya, lagi kitang pinagpipray kasi OFW din. San ko nandyan sa Alberta. Just believe in Him. Thank you po. Sabi ni Aubrey Lim 3403, God is good. All the best sa journey ng family mo, Sir Jose. Ang dami naman ng mga best wishes, ng mga prayer. Hindi ko na po mababasa lahat kasi ang dami po ng comment. Ganun pa man, nagpapasalamat ako ng buong puso sa lahat ng mga patuloy na nanonood at sa lahat ng patuloy na hindi nag-i-skip ng ads kasi nakakatulong sa amin yun. So, isi-share ko na sa inyo kung ano talaga yung nangyari or kung ano yung naging resulta ng interview ko. Kaya para doon sa lahat ng nagsabi na red flag daw yung mga sagot ko, well, I respect that. Kasi yun po yung pananaw ninyo and at the same time, alam ko na ang gusto lang naman ninyo is yung makasagot ako ng tama para ma-hired ako at the same time makapag-stay pa ako dito sa Canada. Alam ko po kung ano yung point ng mga sinasabi ninyo na red flag. Well, ganun pa man, syempre hindi tayo papahuli kasi kapag ganitong may mga interview, may nag-recommend po kasi sa akin. So, nung nirecommend nila ako, nag-start na akong mag-dig ng information kung how's the interview, ano ba yung nagustuhan nila sa interview mo, kung meron ba akong dapat i-prepare sa sarili kong mga sagot. So, on that point, nakapag-prepare na po ako. Kaya, yung sinabi nila na gusto nila honest lang na sumagot. So, in what point, sabi ko. Kasi ang gusto nila, sa totoo lang, ayaw nila ng mga nagsusugar coating, ayaw nila ng mga nambobola, ayaw nila ng nagsasabi na mag-i-stay sila or tatagal sila, they will work harder. Pero ang gusto nila is yung totoo ka. So, may mga cases kasi na nangyari na nag-recommend daw nung una, na kasi ni-recommend lang din yung nag-recommend sa akin. Kaya ang sabi niya, I will stay as long as the company needs me. Pero ang nangyari, hindi pa sila nag-i-start magtrabaho, nakahanap na sila ng iba pang trabaho. So parang ginamit lang nila yung company. Meron namang mga cases na in-recommend from Philippines. So lahat ng cost, I think, sinolder ng company hanggang sa makarating dito. So hindi pa man nag-i-start ng trabaho, ginastosan na sila ng company. Pero hindi pa nagsisimula sa trabaho yung literal na papasukan yung trabaho. Nakahanap na ng iba. So, kaya ang sabi ko sa interview nung tinanong ako, parang sinabi na hanggang kailan mo gusto mag-stay sa company. So, naging totoo ako. Sinabi ko talaga na at least 1 to 2 years. At least, sabi ko. Pero ang sagot niya sa amin, kung hindi na kayo happy, magpaalam lang kayo ng maayos. Tapusin niyo lang yung kontrata niyo, then you can leave. Kaya naman, sobrang natutuwa sila kasi lahat ng naging sagot ko is honest. Katulad nung sinabi ko na wala akong plan to come here or to change my job, but the fate brought me. Kasi nga,
pinagdasal ko na ma-stay kami dito ng family ko, and blessing in disguise, dumating nga si Clarissa na siya yung nag-recommend sa akin. And guess what, guys? Hindi lang ako ang na-hire pati ang asawa ko. Ngayon, hindi na namin inaalala yung situation na hindi na pwedeng ma-sponsoran ng title namin yung mga bata. Kasi dahil nga na-hire kami pareho ng asawa ko, yung company nang nag-asikaso na may apply ng student permit yung mga bata. See kung gaano kabait ang Diyos sa mga taong totoong nagdadasal at talagang nagsusumamo, lumapit na humingi ng tulong sa Kanya. Again, thank you. So abangan ninyo kasi hindi dito nagtatapos, dahil ngayon nag-submit na kami ng mga documents na kailangan namin and nag-resign na din po ako. So abangan nyo yung mga susunod na video hanggang sa muli. Ang paglipat na lang namin ngayon yung hinihintay namin. Once na maging okay na yung render ko ng resignation, at the same time naghahanap na rin kami ng bahay na matutulayan doon para hindi kami mahirapan magpa-ship ng mga boxes papunta sa New Brunswick. Again, kapag ka pinagkaloob ng langit, kahit hindi mo ipilit, mangyayari. So thank you and mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga bagong subscriber, sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, nanonood mula noong 7th month hanggang ngayong 1 month na lang. Hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na kasi ito ang tunay na buhay ng isang temporary foreign worker dito sa Canada. Walang halong sugarcoat. Thank you all. God bless.